Magandang umaga Pilipinas, sa punto pong ito makakapanayam na natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Wala pong iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning po Sir Meno. Ito unahin na natin. Tanong mula sa Panahon TV follower na si John Mike ng Antique. Ang tanong niya po, meron daw po bang update kung hanggang kailan mo naranasan itong mga epekto nitong southwest monsoon o habagat? Magandang umaga rin Desiree at magandang umaga sa ating mga manonood. Itong update tungkol sa ating southwest monsoon. Ang ating southwest monsoon, umiiral yan kapag panahon ng June hanggang September. Kaya't hindi natin inaasahan na mawawala ito. Subalit pwedeng mabawasan ang mga pag-ulan na dala-dala nito simula Miyerkules hanggang sa weekend. Okay, ayan John Mike, naway nalinawan ka sa iyong katanungan na sinagot naman ng isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Nalaman nga natin na nagsisimula po yung umiral habagat simula po yan sa buwan ng Hunyo at hindi pa natin inaasahang mawawala sa mga susunod na buwan. Ito naman po Sir Meno, ano po bang nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin ang epekto nitong ang ating southwest monsoon o ating habagat dito sa Luzon at dito sa Kabisayaan, patuloy pa rin mararanasan ang mga pag-ulan na dulot nito dito sa Zambales, Bataan, sa Cavite, sa Batangas, sa Palawan at gayon na rin sa Oriental Mindoro. Samantalang ang mga pamisa-misa mga pag-ulan naman, patuloy pa rin mararanasan dito sa atin sa Kamaynilaan, sa rehiyon ng Ilocos, gayon na rin dito sa Western Visayas at dito sa probinsya ng Romblon, Marinduque at Oriental Mindoro. Samantalang mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan pa rin ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin makakaranas ng bagyong maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At nalaman nga natin na lalong-lalo na itong sa may kanlurang bahagi ng Luzon hanggang dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan. Kaya naman sa mga magsisimba, huwag kalilimutang magdala ng payong sa inyong mga lakad. Ito naman Sir Meno, inaasahan po ba natin na may nakataas po bang gale warning dito sa alinmang bahagi ng ating mga karagatan? O para sa ating mga mangingisda, dahil malakas pa rin ang epekto ng ating habagat, patuloy pa rin nakataas ang ating gale warning dito sa northern seaboards ng Northern Luzon at dito sa western seaboard ng Central at Southern Luzon. Ibig sabihin, dyan yan sa probinsya ng simula sa may Batanes, dito naman sa bandang silangang bahagi natin dito sa may Isabela hanggang din pa rin pataas sa Cagayan at dito sa western section hanggang dito pa rin yan sa may Metro Manila at mga Cavite, Batangas. So ayan, ulitin lamang natin sa mga nabanggit pong lugar, ipagpaliban muna yung pagpalaot ngayong araw dahil inaasahan po natin yung maalong lagay ng karagatan. Ito po Sir Meno, panghuling katanungan na lamang po. Dahil po papasok na naman tayo sa isa na namang panibagong linggo, mayroon po ba tayong namamataang sama ng panahon sa mga susunod na araw? Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong namamataang anumang sama ng panahon na maaaring makapekto sa atin sa susunod na 2 o 3 araw. At ayan, good news nga yan, lalong-lalo na sa mga magbabalik eskwela ngayong linggo. At ayan, nakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyo po kami sundan sa aming mga social media accounts para sa iba pang updates at maaari niyo rin pong bisitahin ang aming mga website at i-download ang Panahon TV mobile app para oras-oras handa ka sa magiging lagay ng panahon. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Zonyo. Magandang umaga at mag-ingat po kayo. Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!